Tinanggal na nga po mga idol noong nakaraan ng Sacramento Kings ang kanilang veteran star player na si DeMar DeRozan, pero hindi lang naman nagtatapos dyan ang gagawing pagbabago ng team na ito. Susundan nila ito ng pag-trade sa iba pang mga key player katulad ni Domantas Sabonis at maging si Zach LaVine. Imbes na pagtuunan nila ng pansin ang mga veterano, magfo-focus nga sila sa pag-rebuild ng kanilang lineup. At para magawa nila ito, kailangan nga nilang kumuha ng mga bago, mga batang player at ilang future draft pick. Ito ang mismong dahilan bakit ayaw nilang pabalikin pa sa lineup ang veteran guard na si Russell Westbrook. Bagamat veterano na ito na mangunguna sa kanilang batang lineup, hindi rin naman ito ang kanilang kailangan o hinahanap as of now. Hindi na rin naman ganun kagalingan pa si Westbrook since nagiging butas nga ito sa kanilang mga laro, lalo sa opensa. Mas madami pa nga itong nagagawang turnover kesa sa nagagawa niyang puntos. Hindi na nga nakakagulat bakit ayaw siyang pabalikin ng Sacramento Kings. Samantala, bagamat man opisyal nang inintroduce ng Los Angeles Lakers sa mga bagong player na kinuha nila sa free agency, kinumpirma nga ng isang insider hindi pa tapos si Rob Pelinka sa paggawa ng trade ngayong offseason. And this time, meron nga pong nilulutong sign-in trade ang Lakers kasama ang kupunan ng Atlanta Hawks para lamang makuha ang bagong target na wingman na si Jonathan Kuminga gamit ang player na si Jared Vanderbilt at 2 draft pick. Si Kuminga nga mga idol ang pinakahuling player na target na makuha ng Lakers dahil unang-una, napakabata pa lang nito. 25 years old kung saan malaki ang potensyal na mag-improve. Bukod dyan, isa rin naman siya sa pinakamahusay na 3-and-D player sa ngayon sa pagkakaroon niya ng decenteng shooting at maayos na depensa. Samahan mo pa ng athleticism. At ang maganda pa dyan, meron rin naman nga itong future para mas maging katandem ni Luka Doncic at Austin Reeves. Once na makuha nila ito ang kanyang full potential, hindi malabo na maging isa pa itong ganap na superstar. Sa kabilang banda, hindi nga ganon naging busy ang San Antonio Spurs sa market ngayong offseason dahil matapos lamang nga po nilang makuha ang ilan sa mga batang players sa NBA draft o signings na lang naman ang nagawa nila. Ito ang pagpapapirma ng bagong kontrata sa kanilang bagong player na si Tobias Harris. Pero sa kabila niyan, malaki ang paniniwala ng front office ng Spurs sapat na ito para mas maging competitive muli sila sa Western Conference at makabalik muli sa NBA Finals next season. Magkakaroon sila dito ng ilang mga pagbabago sa rotation lalo sa starting lineup kung saan plano nga nila ditong gamitin sina De'Aaron Fox, Stephen Cassell, Julian Champagnie, Tobias Harris at si Victor Wembanyama. Posible nga pong i-downgrade si Devin Vassell sa bench. Kaya mas mabuti nga daw na paglaruin nila ito. Plano nga nilang pangunahan ang kanilang second unit next season. At once na maging epektibo ang kanilang starter at ang kanilang bench sa ganitong klaseng eksperimento, hindi malabo na makabalik sila sa NBA Finals.